Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Martes. Duha ka managlahing insidente sa pagkalunod sa sakayang pandagat na hitabo sa Northern Samar. Mga mamalitay alang sa medianoche, midagsa, samtang baligyang pabuto, himalitan. Sa katapusang hugna, atong balikan ang mga dagkong balita sa Central ug Eastern Visayas sa tuig 2024. Ang GMA Cebu, nakip sa mosalmot sa Kapuso Countdown to 2025. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Duha ang patay sa pagkalunod sa motorbangka sa kadagatan sa Lawang Northern Samar niadtong Disyembre 29 sa gabi. Samtang 5 usab ka crew sa nalunod nga cargo vessel sa Lavizares Northern Samar gahapon sa hapon ang namising. Ang report ni Femari Dumabot. Patay na nga nabangalan ng 68 o 50 anyos nga mga pasahero sa motorbangka nga nalunod sa kadagatan sa Barangay Rawis, lungsod sa Lawang Northern Samar nga nahitabo niadtong December 29 alas 11:40 sa gabi. Ang duha ka mga pasaherong babaeng namatay lakip sa 8 ka mga sakay sa motorbangka nga padung-unta sa isla sa Batag. Matud ni Police Major Ricardo Banhawan, ang hepe sa Lawang Municipal Police Station, nga walay pagtugot sa Philippine Coast Guard ang paglawig sa maong motorbangka. Ang kabati sa panahon mo'y hinungdan sa kalit lang nga pag-unos, mo'y gitumbok nga hinungdan sa pagkalunod sa motorbangka. Maliit po na ko na, maliit yung bangka. Walang clearance sa Philippine Coast Guard. At yung panahon, kasi dito sa lumang time na yun, ay pabugso-bugso yung ulan at saka merong biglang paghangin na nagkakaroon ng malalakas na alon. Naluwas ang laing unom ka mga pasahero sa motorbangka. Lakip na ang motorbangka operator o ang assistant ni ini. Yun nga, pinakausap ko yung mga pulis ko ngayon na tutulong kami sa Philippine Coast Guard kasi nag-uusap kami ng tindida ng Coast Guard dahil kulang sila ng personnel. Nag-uusap sa akin na kung pwede sir, yung tao nyo, tulungan nyo kami sa pagsita sa mga nagpupumilit na bumiyahe na walang clearance sa amin. Samtang 5 sa 15 ka mga crew sa cargo vessel ang gipangita karon sa otoridad. Human ang MV Jerlyn Katnes, nalunod alas 12:30 gahapon sa hapon sa kadagatan sa Barangay Balik 4, lungsod sa Lavizares, Northern Samar. Sa investigasyon sa Philippine Coast Guard Northern Samar, gikan ang cargo vessel sa City of Naga, Cebu, nagkarga og mga simento ug padung-unta sa San Jose, Northern Samar. Matod sa Coast Guard nga ang kabati sa panahon mao'y mihatod sa grabing bawd ug gigong hinungdan sa pagkaunlod sa cargo vessel. Padayon pa ang search and rescue operation sa 5 pa ka mga crew. Uban ni Clans Gabutin, Femari Dumabok, Balitang Bisdak. Sayo pa lang ganihang buntag, hurot-hurot na ang mga baligyang turotot sa Tabunok area sa Talisay City nga gamit kaayo sa pagsaba-saba sa pagsugat sa bag-ong tuig. Ang report ni Femari Dumabok. Halinon kayo mga turutot, mapagamay o madako man nga gibaligya sa Daplin Sedan sa Business District sa Talisay City, ang Barangay Tabunok. Matod sa mamaligyaay nga niadtong Disyembre 24 pa sila nagplastar sa ilang mga baligyang turutot. Ug bisan niadtong pagsugat sa Pasko, halinon na usab kini. Kung 24, halinon na hantod karon na nay mamili. Pero karon kay hurot-hurot na kay last hour karon 31. So sa man ni mahal ta or di? Mauragi po, okay ra. Wala mi mahal, wala sad minikuan. Basta na tayo ginansya, bisa gamay lang. Kung ganahan ka og dako nga turutot, makapalit ka niini sa 120 pesos lang, matag usa. Now sa mga gagmay nga tag 50, 30 og bisan 10 pesos lang, makapalit ka na. Ug usa sa palit kaayo dinhi sa Tabunok area sa Dakbayan sa Talisay, kini mga turutot kay matud pa Manila pampaswerte o pampasibog o pampawala sa dimala sa pagsugat sa bagong tuig. Ano ni mapalit pinakamahal kining 120 pesos og ano na si mapalit nga tag 10 pesos lang. So may na kini mga kapuso no para sa atong pagsugat karon sa bagong tuig. Happy New Year mga kapuso!
Walay gitagana nga firecracker zone ang dakbayan sa Talisay, hinungdan nga iligal ang pagbaligya og pabuto sa bisan asang dapit sa syudad. May pahinumdum ang Talisay City Police sa mga Talisaynon nga mas maayong likayan ang paggamit og pabuto sa pagsugat sa bag-ong tuig aron kalikayan ang disgrasya ug sunog. Mga pamamaraan gaya na yan yung torotot, yung mga tradisyon natin, may mga inaalaw naman po not in contrary sa balaod nato. So samtang halinon usab kaayo ang mga sliced bread og chiffon cake. Matod sa 7 na katuig nga mamaligya ayong mag-display gyud sa daplin sa daan sa Barangay Tabunok matag bispera sa New Year nga nahimo na usab nga tradisyon ng sliced bread o chiffon cake nga handa sa pagsugat sa bag-ong tuig. Tradisyon gina lang. Tradisyon gina mo nga mamaligya every year. Dispera sa Pasko ug sa dispera sa New Year. Halinon jud kayo, sir. Halinon siya. Pero karon kay murag mingaw ra kay daghan man dagod. Mapalit lang ang sliced bread sa tag 50 pesos matag putos ug 180 pesos ngadto sa 270 pesos ang chiffon cake matag usa depende sa gidak-on niini. Anaw sa baligyang peanut butter pang palaman nga tag 60 pesos. Mapaunsa man ang handa, ang importante ang malipayon ug malinawon nga pagsugat sa bag-ong tuig. Oba ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Pipila na lang ka oras, sugato na nato ang tuig 2025. Busa midagsa na ang mga mamalitay ug pabuto sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City. Ani ang report. Alas 9 pa lang kaganihang buntag, midagsa na ang mga mamalitay ug mga firecrackers ug pyrotechnics sa mga stalls sa Barangay Babag, Barangay Kalawisan ug Barangay Kanhulaw. Usa sa mga namalit ang pamilya Navasca nga taga Barangay Bangkal. Matod sa ilang padre di pamilya nga samtang kabahin na sa tradisyon sa mga Pinoy ang magpabutugayod sa pagsugat sa bagong tuig, gita na usab nila ang kaluwasan ilabi na sa ilang mga anak. Fountain na ba? Kanagan, dili mo palit ka na mo buto. Among gusto kanang kay namay dagang mga bata. Kanang gunita na ba? Para bingala. O kay misaka man ang presyo sa halos tanang palaliton, gisiguro nilang dili mula pa sa budget. Kay barato ram pud diri good. Oh, ana jud ma'am. Budget tag 500. Samtang si Ramsey Vistas nga taga Iloilo City ug ni bakasyon lang dinhi sa iyang mga kabanay sa Subo, migahin gayud ug dako-dako nga budget. Sama sa banayng Vistas, mga fireworks lang ang iyang gipalit aron malayo sa risgo samtang mag-enjoy usab ang ilang pamilya. Budget ko ni 3,000 para lang ma-enjoy ang mga kabataan ko. Nakastambol mga tiguang eh. Pero wala ko yung mga pabutuan eh, mga fountain, mga kuwan lang ni siya. Ang kuwan ko, gipalit. Gikalipay sa mga manindahay og firecrackers o pyrotechnics ang padayong pagdagsa sa ilang mga customers sukad pa niadtong Pasko. Igura naka-ginansya po, like nakahali na sa gamay. Pero nakabantay mo nga isa-saka sa diyon ang ang uban na kwan miss, daghan na po. Ilang gitataw nga pipila lang sa mga pabuto ang medyo ni aumento ang presyo. Piso ngadto sa 2 pesos lang ang ilang gipaumento tungod sa pagsaka usab sa presyo sa mga chemicals. Sama sa kwitis nga kaniadto tag 3 pesos ang buok, karon tag 4 pesos na. Samtang ang kwitis nga adunay stick, tag 6 pesos na gikan sa 5 pesos. Ug shotgun nga kaniadto tag 4 pesos, karon tag 5 pesos na ang buok. Hinuon andam silang muhatag og discount ug pakapin basta bulto lang ang palit. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Andam na ang Cebu City Medical Center kon CCMC sa pagsugat unya sa bagong tuig. Dili lang ang mga mabiktima sa pabuto kundi apil na ang ubang mga health-related problems ang ilang atimanon. Sayran ta ang detalye sa report ni Alan Domingo. Subay sa pagpatuman sa code-wide sa Department of Health sa mga tambalanan, paday ng andam ang Cebu City Medical Center sa pagsugat sa bagong tuig. Aduna na'y nakaplastada sa ilang triage nga maoy unang lakang sa mga pasyente nga posibleng malandig sa hospital.
Dayon dadon sa mini operating room alang niadtong mga nakinahanglan og mini surgery sa mga buthan sa mga firecrackers. Nakaplastada na ang mga gamit nga kinahanglan sa mga pasyente. Kani diri na mo ibutang ang mga mga atuang minor set, suturing set nato in cases manahita or kailangan ta magkontrol og bleeding sa usa ka pasyente nga naay firework injury. Nasayran nga duha ka mga kaso sa nabuthan ang natala sa CCMC sukad sa pagsaulog sa Pasko apan mga minor injuries lang kini. Tambag sa Department of Surgery sa CCMC nga kung mahimo di lang mo gamit og mga pabuto aron malikay sa disgrasya apan kung dili gyud malikayan og mabuthan kini ang ilang angayang buhaton. First, tantangon sa nato ang offending agent which is ang pabuto, ang pulbura, no? So angay i-wash off yun nato ang kuan for at least mga 5 minutes, no? Wash off with water, and then if there are other, like for example bleeding or if there are any gross deformities na pwede ra ta mo ari diri sa ospital dayon. Apil sa gipangandaman sa CCMC ang mga kaso sa pagtaas sa blood pressure o vehicular accident diin misaka ang gidaghanon nining panahona. Gikan sa Cebu City Medical Center. Happy New Year, mga kapuso! Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Pipila ka oras sa dili pa nato sugaton ang bagong tuig atong balikan ang uban pang mga dagkong balita nga mitatak sa tuig 2024 sa report ni Femari Dumabo. Nabaniog karon tuiga ang pagkadiskubre sa mga illegal pugo operation sa nasod. Ug usa sa girumbo sa otoridad ang pugo operation sa likod sa usa ka resort sa Barangay Agos, Lapu-Lapu City. Din 169 ka mga individual ang naaresto. 16 kanila kasagaran Chinese nationals ang napasakaan og patong-patong nga kaso. Nagpadayon pa ang kaso. Patay ang duha ka mga piniriso samtang samda ng usa pa dihang girakrakan sa wa mailhing mamumuno sa highway habig sa Barangay Asuncion, Maasin City, Southern Leyte. Paingon na unta ang mga biktima sa Southern Leyte Provincial Jail. Naukay ang munisipalidad sa Artiche sa Eastern Samar nitong Marso. Kini dihang nalambat sa usa ka mananagat ang 25 kilos nga cocaine nga mobalor sa kapin 132 milyones pesos. Tungod sa pagpahibalo sa otoridad, gipasidunggan ang mananagat. 4 anyos ka batang lalaki patay human matagak gikan sa ika-27 anda ng kondominium sa Cebu City. Kauban sa batang inahan niini, kinsa adunay matod gikuha sa ubos nga bahin sa kondominium ug wala na mabantay nga nahulog na ang iyang anak. Oo, adi na mama. Grabe ang samad nga nahiaguman sa 3 anyos nga bata. Human gitabangan og paak sa 4 ka mga iro sa Calbigas, Samar. Apan tungod sa tabang sa publiko ug human mapaubos sa mga operasyon, luwas ug ganaana sa maayong kahimtang si Baby Sheila. Daghan ang naukay dihang nabalita ang gingong 5 ka mga tinun-an sa Haklupan National High School sa Talisay City. Ang gingong nasudlan og daotang espiritu. Matod sa prinsipal nga nagsugod ang tanan atol sa pagsalmot sa mga tinun-an sa Sinulog Festival sa Barangay Haklupan. Daghan ang tuyong mibisita sa sitio Tayod sa Barangay Basak, Pardo, Cebu City. Dihang nabaniog ang paghilak sa imahe ni Senyor Santo Niño. Apan daling nagpahinumdum ang simbahang Katoliko nga dili dayon motuo sa ingon ani nga hitabo. Nagkadaya ang reaksyon sa publiko dihang nabalita ang giingong bukog sa sigbin nga napalgan sa kisami sa usa ka ancestral house sa Talisay City. Apan matod sa Talisay City Vet, ang mga bukog dili sa sigbin, apan sa mga iring. Ubay-ubay usab ang nagbilin og tatak og nagdala og dungog sa nasod. Usa na niini si Carlo Yolo nga milangkat og double gold medal sa 2024 Paris Olympics. Gawas ni Yolo, gipasidunggan dinhi sa Sugbo ang tampo sa iyang Sugboanong coach nga si Allen Aldrin Castañeda. Uban ni Rod Prado Clans Gabutin. Ako si Femari Dumabok ug kini ang akong special report. Karong gabi na gyud mga kapuso, mahitabo ang Kapuso Countdown to 2025.
Alang sa labing awahing detalye ini ug unsay atong angay atangan, ang report ni Obre Carampel sa GMA Integrated News. Mga kapuso, ongoing na ang final preparations para sa gaganaping Kapuso Countdown to 2025 mamayang gabi dito sa Mall of Asia. At nakikita nga ninyo ang makulay na stage dito. Magpe-perform ang inyong mga paboritong Kapuso stars at performers mamayang gabi at kasalukuyan na rin nagsa-soundcheck para sa show mamaya. At kung makikita rin ninyo, nakakalat na rin ang security personnel dito sa paligid ng venue, sa loob at sa labas ng venue at sa paligid mismo ng Mall of Asia. At mayroon na rin nakaantabay na ambulansya at medic sakaling magkaroon ng mga kapuso natin na sumama ang pakiramdam. At sana ay wag naman dahil inaasahang mamaya dadagsa ang may 200,000 na mga kapuso natin na makikiparty dito sa Mall of Asia. At yung iba nga sa kanila, no, excited na dahil madaling araw pa lang daw, nandito na at naghihintay na para sa ating Kapuso Countdown. Hello! Saan ba kayo galing? Oh, anong oras pa kayo nandito? 4 ayan na nga. Madaling araw pa lang daw, nandito na sila. Alam ko na ang inaabangan ninyo. SB19, ang SB19 ang isa sa mga performers mamaya at nandyan din ang P-pop groups na Kaya, 1621 BC at syempre ang inyong mga paboritong Kapuso stars gaya na ng Asia's Limitless Star, Julian San Jose, River Cruz, Miss Ai de las Alas, Christian Bautista at nariyan din ang MMFF Best Supporting Actor na si Ruru Madrid na isa sa mga host ng Kapuso Countdown to 2025 mamaya. Yan muna ang latest. Cebu appeal sa GMA Kapuso Countdown 2025 karong tungang gabi. Pangmustahon ta ang preparasyon ini sa live report ni Alan Domingo. Lan? Happy New Year maayo sa ato mga kapuso. Diha pipila ka oras gikan karon ato ng sugaton ang Year of the Snake 2025 mo ni nata karon diri sa Marco Polo Plaza Hotel ang katambayayo nato sa atong Kapuso New Year's Countdown. Din daring dapita may atong huwaton ang paghagtok sa alas 12 sa tungang gabi nga atong paaboton then sugaton nato ang year 2025 uban usab sa panghinaot nga unta abunda og puno sa grasya ato ang tibuok tuig sa 2025. May ato nakita karon ang very festive mode diri sa Marco Polo Plaza Hotel o niya inanay na ato mga kaigsuonan nga nagabot-abot diri alang sab sa ilahang paggahin pag-spend sa ilahang New Year diri sa Marco Polo Plaza Hotel. Unya may kini day ato ang New Year's Countdown simultaneous ni sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao, no, Manila, Cebu and Davao. May ato lang ipakita kini ato nakita karon nga Christmas tree sa ato ang likod mo ni siya ang Christmas tree of Hope diin katambayan usab ang Marco Polo Plaza Hotel nya ang beneficiary sa kaning Christmas balls diri ang GMA Kapuso Foundation. May ato lang pong lakbitan pod ang security nga gipatuman karon sa ato ang kapulisan gipaniguro nila nga hapsay ug magmalinawon atong pagsugat sa bag-ong tuig unya kuanang gyud ilahang awhag nga di magpalabi sa mga party kundi binlan pod o ginagmay kaugalingon aron kumuuli nga safe ngadto sila mga Pinoyanan. So alang sa ato mga kaigsuonan diha, Happy New Year kanatong tanan. May daghang salamat Alan Domingo ug Happy New Year. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Adunay laing person of interest nga gisubay karon ang Lapu-Lapu City Police nga posibleng maoy responsable sa nahitabong pagpanunggab sulod sa usa ka modern PUJ niadtong Sabado sa gabi.
unsay posibleng epekto niini sa kasong isang at sa kapulisan batok sa bana sa biktima kinsa mo'y unang gitumbok nga sospek ug nasikop. Atong sayran pinaagi niining report. Gikonpermar sa spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, Police Lieutenant Colonel Christian Torres, nga gisubay nila karon ang nahimutangan sa kanhi uyab sa biktima kinsa mo'y gibutyag sa mga kauban sa trabaho sa biktima nga posibleng responsable sa hitabo. Ang maong lalaki nakarelasyon sa biktima sulod sa 6 ka tuig, human sila nagkabuwag sa iyang bana. Apaning tuiga, nagbuwag na usab sila. Kanira mga kauban niya sa trabaho may nakahatag na saglit nga nang hulga sa kaning suspect nga itong gipusot karon kay nagbuwag sila tong February this year lang continue ang pagpanghulga aning kaning kaduha niyang kaning kadong suspect nato. Ang maong pamahayag sa mga kauban sa trabaho sa biktima na konpermar sa mga investigador sa Police Station 5 human naablihan nila ang cellphone sa biktima ug nakita ang mga hulagway sa naasong lalaki ug ang ilang pagbinayluay og mga text messages. May picture pa sa mong lalaki nga nagsulob sa samang t-shirt nga gisulob sa lalaking nanunggab sulod sa Modern PUJ niadtong Sabado sa gabii. Gipasabot ni Torres nga gihimong basihan sa kapulisan sa pagsikop sa bana sa biktima ang pamahayag sa driver nga maoy nakasaksi sa hitabo ug maoy gisultian sa biktima didto pa sa terminal sa Mandawi nga di pasakyon ang iyang bana. Ikip naman ko ang affidavit ning kaning driver na iya gitong gitumbok ning bana kaning unang bana nga okay suspect identified pa gid niya during the pagkustody na to. So, then katong statement sa pagsakay basit bana lang sa diyang tawag pero malagi na naara sila relasyon. Apan human hugtanong gihimakak sa bana ang pasangil ug nanggawas ang mga pamahayag sa kaubang gwardya sa bana sa biktima nga magmatuod nga didto ra kini sa iyang gitrabahuan ug nakatug kay nahubog human sa ilang party dihang nahitabo ang krimen, mas gipaladman pa sa kapulisan ang ilang investigasyon. Asibol atong pa-executon og balik ni ang driver kay karon mura naman siya nakakita man siya atong ikaduha nga suspect kaning nailaing lead nga ni gawas pagkakita niya iya na siyang iusab iyang statement kato di ay kani di ikaduhang suspect ato ang iyang identified nga mao na gid ni. Subling gibalikan sa RTV Balitang Bisdak ang custodial facility sa Lapu-Lapu City Police aron makuhaan og habig ang bana subay sa bag-ong kalambuan sa investigasyon apan nagdumili gihapon kini pagluwat og pamahayag at ubangan sa kamera. Gidana siya sa Police Station 5 aron makuhaan og dugang pamahayag. Sa off-cam interview, iyang gipasabot nga samtang nalipay siya sa bagong kalambuan, daw naglutaw pa ang iyang huna-huna sa mga panghitabo ug bugtong gusto lang niya nga malimpyuhan siya batok sa pasangil. Wa pa usay bagong pamahayag nga giluwatan ang pamilya sa biktima kinsa naglisod pa pagdawat sa hitabo. Dili pa may maka-entertain ang mga inananan kay wala pa dyan ni sa amang kuwan. Wala kami kasabot sa amang yatubang karon. Uban ni Marlon Melgazo o Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Mayoriya sa konseho sa Barangay Umapad, Mandawi City, di pasabot nga nung dunay wala na sweldohan nga trabahante. Kahinumduman nakadawat na gyud og balik 4 ka buwan nga sweldo ang tanang mga empleyado sa barangay human wa ma-release sud ning tuiga. Apan kun nalipay ang kadaghanan, may tulo nga wala na sweldohan. Sa pagpangayog katin-awan sa mayoriya sa konseho, matod sa Committee on Appropriations Chairperson Councilor Libertine Lumapas, ang tulo ka mga empleyado nga mga kanhi konsehal sa barangay wala ma-concur o maaprubahi sa konseho ang ilang appointment. Nangayo og clearance ang council kabahin sa status nila kay niadtong mga opisyalis pa sila aduna sila'y giatubang nga reklamo. 4 ka mga establishmento ang nasunog alas 10:23 ganihang buntag sa Pilae Street sa Barangay Kalubihan, Dakbayan sa Subo. Giisa sa first alarm ang sunog nga daling girespondihan sa kabumberuhan sa Cebu City. Ang apektado o sa ka-building nga giilang tambayanan sa kolon nga adunay daghang mga estruktura sama sa mga kananan ug uban pang gipangbaligya. Upat niini ang apektado sa sunog. Gideklarar nga under control ang sunog alas 10:42 ug far out pagka alas 10:53 sa buntag. Gibarabanang nagbilin og 3 milyones pesos nga danyos ang maong sunog. Padayon pa nga giimbestigahan sa kabumberuhan ang hinungdan sa pag-ulbo sa kayo. Wala ra hinoy natala nga naangol o nakalas sa maong sunog.
Sikop ang usa ka sakop sa Philippine Air Force human gikatahong naaktuhan sa usa ka panimay uban ang iyang kabit. Matud ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police, midangop sa Police Station 4 ang asawa sa biktima. Iyang gialigar nga may gikauban nga laing babay ang iyang bana sa usa sa mga panimay sa Sitio Malinaw sa Barangay Agos, Lapu-Lapu City. Wala man maaktuhi sa asawa o sa mga pulis ang naasoy enlisted personnel sa Air Force nga may ranggong staff sergeant nga nakinghilawas kini sa kauban niyang laing babay apan matod sa Lapu-Lapu City Police naabtan kining natug na didto sa maong panimay. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak pagkuha ang habig sa naasoy Philippine Air Force apan ang dumili kini pagluwat og pamahayan. Nasod man sa elemento sa concubinage man ang defects na sa responding officer ang pagdakop sa iya sa kaso nga concubinage. Sa Mandaue City, na-rescue ang usa ka bitin gikan sa usa ka panimay. Girespondihan sa taga Bureau of Fire Protection ug sa taga Barangay Labugon ang insidente dihang may nakit-ang dakong sawa. Dito kini sa usa ka residential compound ug nagpatabang ang mga nagpuyo sa maong lugar. Nagtinabangay ang mga otoridad aron ma-rescue ang bitin ug masud sa sako. Aron kini ma-turn over sa hustong ahensya nga mao ang DNR. Sa Lapu-Lapu City, batan-ong lalaki nga gikan mipalit sa convenience store, giingong gipariglahan sa grupo sa mga batan-on o gidunggab sa makadaghang higayon. Anong report ni Nico Sereno. Naghigda na lang kay naglisod pa paglihok kining 20 anyos nga batan-on nga nabiktima sa pagpanunggab sa ilang balay na abtan namo siya nga mipakita sa mga samad nga naangkon sa daghang parte sa lawas. Nabiktima siya sa gingong pagparegla sa grupo sa mga batan-on sa may S. Osmeña Street, Barangay Gunob, Lapu-Lapu City. Ang biktima gikan sa ospital kay nagbantay sa na-admit nga amahan, pauli na apan mihapit una sa convenience store kay gigutom. Didto kuno siya gisugat, maong midagan apan gisundan gihapon sa grupo sa di mo menos 6 ka mga batan-on. Nadagma pang biktima maong nagkapangus-pangus sa iyang pagsibat sa mga batan-ong armado ug mga kutsilyo. Then ang sud sa atong kumbag mga pinaskuhan, mga libo kapin. Then to kuha nila paglas ato kay gidungag-dunggag kulata ko nila then gikuan kanang gihapak og batilya. Kining maong insidente giimbestigahan na sa taga-barangay ug kapulisan. Padayon pang giila ang identity sa mga responsable nga matod sa kapitan na sayra na nila kung taga-asa. Mihatag pa og tagal si kapitan aron mo patimaw ang mga responsable. Clear mong good siya, walay atraso ang individual, na tripingan lang jud siya. Gaan na to sila ultimatum. If they will surrender within 24 hours, to give their side of the story. Initially, mo nagpareglahan siya at the same time na nanay sagol nga tulis, pero yung cellphone wa mang isa kap-kapi. Nakuha ra gid ang bag og katong kwarta. Gipasalig sa kapulisan, isolated ang nahitabo apan miawhag sab sa mga tawo magmatngon kanunay labi nag 10 oras sa kagabhion. Magpabilin ta mabinantayon sa ato ang mga palibot, do dili nato malikayan nga naagid tay mga celebration nga buhaton, maabtan ta kadlawon. The parts sa PNP, rest assured nga amo ang mga PNP personnel is ato gina ipakatap sa ato ang mga kadalanan. Samtang nailhan na ang duha sa 6 ka mga suspetsado. Pagka-ugma ato, nagpatabang atong kapulisan sa ato ang barangay, dito na na-identify ang mga suspect. Kailan lang ang mga suspect kung at large? Kung naman kabuk ang suspect ato niya, doon na-identify. Possible ang atong duha, siguro ang file, may jando lang ang kami mga bang suspect. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Shopping o shoplifting, mao kini ang nahitabo sa 24 anyos nga babay na nabalhog sa bilangguan tungod sawa niya pagbayad sa gipanguha niya nga mga underwear ug mga beauty products. Apan katarungan sa suspect nga wa siya'y intensyon na dili bayran ang mga gikuhang items. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Ana karon sa custodial facility ang 24 anyos nga babae nga nila nato nga si Lovita. Human siya nasikop kay wa mo bayad sa mga butang nga iyang gikuha sa usa ka tindahan sa Barangay Mabulod, Dakbayan sa Sugbo. Lakip nini ang mga underwear sa ubos ug taas
og ubang mga beauty products nga nagkantidad sa mukapin 9,000 pesos. Nasakpan siya sa mga security personnel sa nasing tindahan o gitugyan sa Mabulo Police Station alang sa pagpasaka og kasong pagpangawat. Nahitabo kini niadtong Disyembre 28 alas 9 sa gabi. Ang suspek usa ka kawani sa kananan nga naasulod sa mall kinsa hugot nga mihimakak nga intensyon niyang kawaton ang mabutang nga nakuha siyang posisyon. Matud niya nga human siya namili sa mabutang nga iyang paliton unta. Misway siya og linya padong sa cashier apan taas kuno ang linya. Nakahukom siya nga mukaon lang una sa atbang ang kananan kay gigutom na siya sanglit mao pa lang ang paggawas niya sa gitrabahoan nga laing restaurant. Bugtong sayop niya nga gidala niya ang mga items sa gawas sa department store. Unta iyan na lang kuno ning gibilin sa cashier og balikon human og kaon. Sir, bisag kinsay pangutan-on nimo sa mong lugar, wala jud koy record bisag usa pagpangawat ug unsa mga krimen nga nabuhat. Wa jud koy record bisag pangutan-on pa ninyong kapitan, wa jud koy record. Gidugang niya nga kun intensyon niya nga mangawat unta wa na siya mulinya sa kananan nga iyang giadtuan og pwede na kuno siyang moderitso og sibat. Nausab matod pa siya ATM nga dunay sulod nga 12,000 pesos nga iyang ibayad. Nangayo og pasaylo ang babae og mihangyo nga hatagan siya og kahigayunan sanglit siya ra kuno. Ang gisaligan sa iyang tulo ka mga anak nga gagmay pa. Unta tagaan pa kog chance nga dili na tuos mo na kung gibuhat. Ya. Magdakod mangayo jud ko pasaylo jud. Wa pa mohatag pahayag ang management sa tindahan mahitungod sa kaso. Giandam na usab sa kapulisan ang kasong ipasaka batok sa dinakpan. Kauban si Christopher Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nagprotesta sa opisina sa DNR ang mga mananagat sa Barangay Tangke, Talisay. Hugot nilang gisupak ang katukuran sa usa ka oil depot sa ilang lugar. Ani ang report. Misong og nagprotesta sa Department of Environment and Natural Resources sa Barangay Banilad, Mandaue City kini mga fisher folks ug mga sakop sa lain-laing cost-oriented groups. Gisupak nila ang katukuran sa oil depot sa baybayon sa Barangay Tangke, Talisay City. Kabalakan nila ang epekto sa panginabuhian kay didaan na unya sila nga makapanagat sa dapit. Lakip na ang epekto sa environment. Kay may layo kami sila nga bawalan ni 200 meters sa ilang ubok na diha sa kuan ba. Lisod na kayo managat. May tabo na, asa mo managat? Ngato mi sa tabok. Dilin sing dakpon sa nito. Samtang nagprotesta, pipila ka mga miyembro giabi-abi sa opisyal sa Environmental Management Bureau o EMB7. Gihatagan sila og kopya sa tubag sa Petroleum Company sa pagsupak sa ilang plano. Gibarugan sa kumpanya ang mga job opportunities nga mabuksan ingon man pagsiguro nga matuman ang mga lagda kabahin sa environment. Considering nga ang Talisay is gamay kayo o gamay ra og fishing ground, gamay ra fishing ground. Unya dunay na mga proyekto din na nga naka-minus lagi sa fishing ground. Matod sa EMB, biduso na og application sa Environmental Compliance Certificate o ECC ang kumpanya. Apan daghan pa kini og rekisito. Usa na ang pagtuon kabahin sa environmental impact sa maong proyekto. Ipaabot sa mga complainants na katungkan na nilang concerns, amo to siyang i-include no sa study as well as kung may issue magani ECC, i-take into consideration dito siyang tanan. Dapat tupagon to siya sa Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas na komisyon, mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Pipila na lang yun ka oras mga kapuso, sugato na nato ang tuig 2025. Maayong hapon mga kapuso.